Ayan. So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. So sa video na to, i-review natin ngayon 2025 ang isa sa napakabentang iPhone before or nung 2020 ano lang no 2023. 22. Tama, 2023 which is si iPhone 15 Pro. Saan na yan ito? Ito iPhone 15 Pro. Sulit pa ba ito ngayong 2025 lalo na nagmura na lang to sa Green Hills. Tara mga J-Vlog, check natin. Ayan mga ka-J-Vlog, medyo ibang ating environment at magre-review. Dalawa kami magre-review ngayon. So expect nyo na sa ibang video is magka-camera review si Ana ng iPhone 15 Pro. Ito, iPhone 15 Pro, ika-camera review niya to. So stay tuned lang. Syempre maganda rin yung camera review kasi meron din mga ibang consumers. Ang target or yung reason nila to purchase this iPhone is for making vlog, di ba? Mga content creator. So mas okay na i-separate natin yung camera review nitong iPhone 15 Pro. So bago tayo mag-start, saan ba tayo makakabili muna ng mga iPhone 15 Pro? So quick reminder lang, wala na pala itong brand new. So hindi na kayo makakapag-purchase ng brand new na iPhone 15 Pro ngayon. Usually makikita nyo yung brand new ngayon is base model ng iPhone 13, iPhone 16, 13, and yan yung mga, of course, sa mga recommended nating shop sa Green Hills, which is yung CMB Gadget or KNL Telecom by Ate Mayet. oh, Stall X807 sila sa Tiange and meron sila 3rd floor V-Mall, Green Hills, San Juan City. So yung iPhone 15 Pro ngayon, pre-love na good condition. 128, sabihin natin 128, usually nag-range na yan sa 46 to 47,000 pesos for the 128 gigabytes. 256 around 49 to 50,000 pesos, diba? Okay. So ito iPhone 15 Pro na to is daily driver to ni Ana. So syempre sa ibang video is explore niya yung camera nito. So kamusta naman yung camera nito when it comes sa actually the best talaga yung 15 Pro when it comes sa photography and also video. Kasi ang daming magagandang pictures akong na take within this phone, which is yung 15 Pro natin. Aside from that, ang ganda ng quality nung camera niya sa kahit madilim. Even sa low light, nung nagano kami sa December dito sa Baguio rin, ang ganda ng mga production low light quality na itong 15 Pro. When it comes sa, kahit hindi mo na siya kailangan ng flash, kasi pag flash medyo expose yung mukha, di ba? Parang nagkakaroon ng ibang exposure yung So mas maganda yung natural na low light quality lang ng iPhone 15 Pro, which is yung aperture lang yung ginagamit beside dun sa flash, di ba? So si iPhone 15 Pro when it comes sa camera nito is triple rear camera system siya. Meron tayong 48 megapixel main, 12 megapixel ultra wide and 12 megapixel telephoto lens. And syempre meron siyang front facing camera na 12 megapixel din. Both at rear at front camera nito ay support ng 4K video recording. So when it comes sa chipset nito, syempre napaka-powerful ng chipset nito, which is Apple A17 Pro. At when it comes sa build quality niya is matte glass. Matte glass siya. Ayan. Tsaka ang pinakagusto ko talaga sa 15 Pro ngayon. Hindi kasi ako fan, for me specifically, hindi talaga ako sa mga malalaking phone. So, meron ako sa 14 Plus, which is yung previously din naman na vlog natin. Mas okay sa akin yung 15 Pro. Pero 'di ba wala naman siyang Pero 'di ba wala naman masyadong difference si Pro tsaka si Pro Max. Usually ang difference nila is sa screen size. Syempre 6.7 inches ang Pro Max, 6.2 inches ang 15 Pro, pero ngayon is iba na. 6.9 inches ang 16 Pro Max, 6.3 inches ang 16 Pro. So mas lumaki na yung screen ng 16 Pro at 16 Pro Max ngayong 2024. And yun, siyempre, but they are actually the same when it comes sa specs. Yes, and also chipset. Same battery, lang naman siya. Battery ang pinagkaiba ng Pro and Pro Max. Kaya yun din ang nagustuhan ko kasi kasi siya, pocket yung size niya. So, kahit anong bag yung dalhin ko or yung yung lagi kong on the go na bag na maliit, kasang-kasya talaga siya. Kaya gusto ko talaga is Pro version. Hindi niyo talaga makikita ngayon na naka-Pro Max. Si J-Vlog talaga kasi yung naka-Pro Max. Kasi need niya kasi yun. They actually, when it comes din sa for making contents din nun, yung 15 Pro Max yun yung gamit ko. Pero ngayon, nag-decide din ako na mag-base sa 6.1 inches. Mas maliit. So mas comfortable tayo mag-vlog when it comes sa smaller form factor ng iPhone. Kaya marami ring nagde-decide to go nila, ang go-to nila is 15 Pro or mga Pro series.
na smaller screen size, better camera performance like the Pro Max. Same performance din when it comes sa chipset sa Pro Max. Smaller battery, smaller screen size. Pero when it comes sa gaming is pareho Okay lang. naman, Pareho okay lang naman. Kasi sila. na-try ko din naman siya for gaming also. And it's still, ano pa naman, makunat pa rin naman siya. Hindi naman siya ganun kabilis malobat. Unless you're using 15, yung mga base model talaga. Yun talaga medyo mabilis malobat yun. Medyo lang naman, pero hindi naman super bilis malobat. Pero in-upgrade na nila yung ano nun, yung battery ng base model ng 16 na 3,500 mAh battery capacity, which is mas better battery yan compare sa mga base model na 15 and 14 and 13. So expect nyo na medyo slight performance din ng when it comes sa battery ng 16. And also 14 Pro and 15 Pro is hindi rin sila nagkakalayo ng battery. Pero yung build, kamusta yung lightness nung 15 Pro ngayon? So, kasi titanium ito siya. kasi talaga is phone ko. So, ako kasi na user talaga nitong 15 Pro. Okay siya, hindi siya mabigat, hindi naman siya sobrang gaan. So, Parang nasa medium ano lang, lang siya. average lang yung lightness Saka niya. pinakagusto ko talaga yung matte ng Ng glass. Ng glass. So, which is kasi sa mga base deep before is glossy. Pero ngayon, nag-start yung matte glass sa 15. So yung 16 din is matte glass na rin, which is maganda naman talaga. Siguro dahil siguro na trauma na din ako dati kasi may glass ako yung 11. 11, oh. And then one time, nag-purchase ako ng trending na case. Oo. Sa Shopee. And then may mga diamond siya sa gitna. So hindi ko kasi ini-expect na Bumakat. parang bumakat yun. Bumakat siya. So kahit na anong punas ko, pag tinilt mo ganun yung 11 ko. So pag tinilt mo na ganun yung 11 ko, Bumakat yung na, diamond. as in kahit punasan mo, nandun na talaga. Actually, when it comes din sa sa mga pre-love ng Green Hills, meron din ako nakikitang 11, 12 na may mga ganung bakat ng case. So, mas okay talaga yung matte. Mas rin siya sa feel no? Mas, tsaka hindi din parang siya mas prone okay yung sa feel mga niya. scratches. Yes. Hindi, tsaka sa smudges. Mga fingerprint smudges. Okay yung kanyang matte finish. At syempre, ang 15 Pro is titanium. At na to 2023 model. So, magto 2 years na siya ngayong 2025 sa September. And still, syempre, the performance is still there. Matagal pa rin po itong ma-update sa latest iOS. And ang maganda sa 15 Pro is mura na lang sa Green Hills, di ba? Mura na lang yan. At, sige And daw. aside from that, of course, syempre pag bumili kayo sa mga recommended shop namin, aside sa mga madami nilang freebies, meron pa kayong automatic cashback dyan sa mga recommended shops natin. Yes. Lubog tayo. 1, 2, 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3, go. One more. 1, 2. 1, 2, 3. Sarado. Kaya bumalik kami ngayong Sabado, birthday niya sakto. So ito yung iPhone 15 Pro. When it comes sa triple rear camera system ayan. So meron tayong 48 megapixel main, 12 megapixel ultra wide and 12 megapixel telephoto lens at meron tayong LiDAR scanner of course. So kung pag pinagtabi niyo yung 14 Pro at 15 Pro, merong slight na bigger lens ang 15 Pro sa 14 Pro dahil syempre mas bigger lens is mas better siya sa low light, so mas better yung low light performance itong 15 Pro compare sa iPhone 14 Pro. Syempre titanium build na siya compare sa 14 Pro na stainless steel design, and ayan yung gusto nga ni Maring Ana, which is the matte glass. Tsaka gustong-gusto ko din yung dynamic niya dito, yung feature niya dito. The dynamic island, yung yes. dynamic island. Ito talaga yung pinaka gusto ko din na ginawa ni Apple. Kasi before, di ba, yung notch niya kasi. So ngayon, naka-dynamic island na. Ang ganda niya din tignan. Kumbaga Kumbaga
when it comes sa in-display na, ay sa ano na ito, punch hole, may purpose yung dynamic. Compare sa notch na wala, nandun lang, black lang, di ba? Dito kasi sa dynamic, may nakikita kang mga notification dyan when playing Spotify. music. Meron tayong nakikita dyan, pag nag-grab kayo, may motor dyan sa taas. Oo. Di ba? And tingnan nyo, okay na okay rin yung Dynamic Island talaga ngayon, which is ginagaya na rin to ng mga Android devices ngayon. At kumbaga, it's an innovation din naman when it comes sa punch hole na kahit na punch hole siya, meron siyang use or meron siyang feature, hindi siya basta-bastang punch hole lang, di ba? So, ayan siya, titanium build, brush, titanium po ang 15 Pro, pero sa 16 Pro ngayon is ano na siya, ano yun, parang makintab na siya eh. So, dito sa right side is the power button, sa left side is the, syempre ito yung bago sa 15 series or sa 15 Pro series is the action button. Tinanggal na nila yung ring and silent toggle at marami na tayong option dito. Anong shortcut button mo dito sa action button mo? Siri. Siri to. So si Ana is Siri. Pwede nyo tong gawing flashlight, ring and silent din. I think sa ano rin sa camera app, pwede nyo rin to ano. Pero syempre sa 16 series, meron na tayong shortcut dyan, yung capture button. So nandito rin yung volume rocker and sa baba is meron tayo ditong microphone, Type-C port, and of course, the speaker grills. Siyempre, pag sa screen, ayan, ito na po yung 6.1 inches, Super Retina XDR OLED display. Saan nag-start yung yung Dynamic? C-type? Dito. So yun, tama nga si Ana, nagsimula ang C-type. Yun din ang pinakamagandang binil ni iPhone eh. Yung ginawa na nilang Type-C, yung mga iPhone present sila. version nila ng iPhone. Which is kumbaga na no choice sila dahil parang ni-require sila ng EU na mag Type-C kasi sila na lang ating bukod tanging company na bukod ay iba ang port compare sa mga ibang smartphones. Saka mas fastest talaga si Type-C Yes. when it comes to charging. And ano siya, very convenient kasi you can put external hard drive na ng walang kahirap-hirap. Hindi ka nagagamit ng dongle. Basta support lang ng Type-C. Pwede nyo nang lagyan to. Ayun, ang maganda dito is pwede nyo na tong salpakan agad ng external hard drive na Type-C. Tsaka mostly na ngayon is naka-Type-C na. Tsaka kaya talaga Yes, it's a big, universal din. port na talaga ang Type-C. At ito yung camera niya, 48 megapixel. So sobrang solid. Ayan po yung iPhone 15 Pro ngayong 2025. Yun mga J-Vlog, ang pinaka main question, Lods, sulit bang i-purchase ang iPhone 15 Pro ngayong 2025? Or magsi-16 Pro na ako? So syempre, ang quick answer for me is yes. Ikaw? Sa akin, syempre yes. Kasi user ako ni 15 Pro when I already experienced some quality of 15. Sa 15 Pro nga, and ang maganda kasi doon is mas mura na siya. Kung compare mo yung SRP ng 15 Pro before, usually ang range ng 128 is sa 70K. Ngayon, ang pre-love na lang na syempre good condition, low cycle count, mataas ang battery, nasa 46 to 47,000 pesos for the 128 gigabytes. So, syempre, satisfied ka ba sa 15 Pro mo? Yes, of course, satisfied ako. Pero yun nga, kung yung iba naman is hindi din gusto naman ng malalaking phone, since maliit lang naman din yung difference ng Pro tsaka Pro Max, go ahead and purchase Pro Max. Pero kung di naman talaga swak yung budget nyo at nasa, tight budget kayo, okay naman din si 15 Pro. Pero usually kasi pag nag-decide sila when buying 15 Pro and 15 Pro Max, usually nagbe-base talaga sila sa screen size eh. Hindi sila nag-ano dun sa price. Although malayo yung price talaga ng 15 Pro sa 15 Pro Max. Pero pre-love ngayon is sobrang lapit na lang Lapit eh. lang. Kung i-compare mo yung pre-love, again, wala pong 256 wala pong 128 ang 15 Pro Max. 256 ang base. So, kung i-compare mo yung 256 ang 15 Pro, which is 49 to 50. So, sabihin na natin 49. Tapos, ang 15 Pro Max, 53. 4,000 pesos lang, di ba? Yeah. 4,000 pesos price difference. So, talagang nagde-depende yan sa inyong preference kung ano bang gusto nyong unit. Yung malaki ba? Or yung smaller form factor na merong outstanding camera performance, hindi siya mahirap bitbitin when it comes pag nagva-vlog kayo. Although yung 15 Pro Max magaan na yan compare sa 14 Pro Max. Sobrang bigat ng 14 Pro Max kasi stainless steel design. Ayan, ginawa nilang titanium para mas comfortable. Oo. Well, actually, talaga yun ang first choice ko when it comes to second phone ko, which is yung 14 Pro Max. But, nung tinry ko siya, Bigat, no? Yeah, tinry ko kasi yung 14 Plus, tsaka yung 14 Pro Max. Pro Max. Since di ko naman kailangan ng Pro Max, ang kailangan ko lang talaga is bigger size ng screen. Nag-go na ako sa 14 Plus kasi
Okay naman din yung quality ng 14 Pro. Yes, kasi kung mapapansin nyo, 14 Plus and 14 Pro Max, same screen size, pero different build quality. Kaya mas magaan ang 14 Plus dahil aluminum body compare sa 14 Pro Max na stainless steel. Yung So, pinalaking ano, yung version ng 13. yes. Oh, siya yung parang kumbaga 13 Plus Pro Max, Oo, mga ganun. Kasi ang utak ng 14 Plus at ng utak ng 13 ay pareho lang. Apple A15 Bionic chip. Although meron lang konting slight upgrade when it comes sa RAM, pero alam nyo naman ng Apple, hindi sila nagbe-base sa RAM. Nagbe-base sila sa performance ng chipsets and of course the optimization of the software. So again mga ka-J-Vlog, kung interested kayo mag-purchase ng iPhone 15 Pro, doon lang tayo bibili sa Sa recommended shop namin sa Green Hills, which is CMB Gadget or Kingel Telecom. ayun. Again, XA07, hindi po sila lumipat. So, yun. Click nyo lang yan. Sabihin nyo lang napanood nyo dito sa vlog. Automatic bibigyan kayo 500 pesos cash discount ng shop.